So ngayon, ito na mga kababayan. Ano ba yan, Kent? Ano na naman yung issue na yan? Ano na naman yung topic na yan? Nako, mga kababayan. Ito na. Mga kababayan. Ramdam nyo na ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ramdam na ng mga Duterte na wala ng pag-asa si Sara. Manglupad na ta, mga taga-kapis. Mayang gabi din ha. Manglupad na ta. Mga kababayan, eto na nga. Si Baste Duterte daw ang tatakbong presidente instead of Sara. Bakit nga ba? Bakit nga ba mga kababayan, si Baste na ang pambato ng mga Duterte at hindi si Pulong at hindi si Sara? Kasi mga kababayan, sa madaling salita, si Sara po kasi tad-tad po ng kaso. Alam na po nila yan mga kababayan, na si Sara merong Madriaga, si Sara merong ombudsman at si Sara merong COA, at kung may anomalya man, walang lusutan, talagang makukulong. Ang sabi ni Aimee. So, ang sabi nga, 2027, ipapakulong daw si Sara. Si Pulong naman, alam nyo naman po na sumabit na naman po sa kanyang flood control project na kung saan ay ipinatawag sa ICI, hindi sumipot. At kaya ngay lilipad nga ito sa 17th country na kung saan ngayon ay 2 na lang kasi nga hindi inaprubahan. Kaya para aprubahan, 2 na lang. Bakit? Sabi nga ni Senator Trillanes, sinadya niya yan, 17 ang ilagay para hindi siya matiktikan. So ngayon mga kababayan, 2 na lang para maaprubahan. So ngayon mga kababayan, pangbato nila ngayon, si Baste Duterte daw. Naku. Wala na ba kayo ibang makita? Nagtatanong lang nga, wala na ba kayong ibang makita? Ito, mga kababayan. According po dito sa balita, no? Mga kababayan sa Politico PH. Ayan, Duterte naman, Baste tatakbong presidente sa 2028, sabi ni Sara. Ayan. According kay Sara mga kababayan, si Baste daw ang tatakbong presidente sa 2028. Hindi daw si Sara, hindi si Pulong, hindi si Kitty. Ayan ako. Diyos ko, mga DDS. Wala na ba kayo ibang mapili? Sa mga hindi nakakilala kay Baste, okay lang. Pero kami kilala namin yan eh. Diba? Alam nyo, ito kwento lang to. Huwag paniwalaan. Kwento lang ito. Alam nyo ba noong ako'y nag-aral ng high school, no? Elementary pa ako, hindi, high school na pala ako. Bali-balita na ito daw si Baste, barumbado daw to noon. Dagdag daw yan sa sakit ng ulo ni Digong. Kaya alam nyo, ang ginawa, nilagyan daw ng bakal yung paa, isinakay sa helicopter, hinulog sa samal. Para daw, hindi na bumalik ahon, nilagyan ng bakal ang paa, hinulog sa dagat, sa samal. Di ko alam kung ano yan, urban legend lang yan, or kwento-kwento lang yan. Pero which is mga kababayan, sakit na po talaga sa ulo ni Digong si Baste noon pa. Kaya nga nagulat ako noong 2022 election, nagtaka ako, tumakbong mayor? Naging mayor. So, paano nangyari ito? Bali-balita nga, mga kababayan, na ang ginagawa lang daw ni Baste noon ay walang iba kundi mag-surfing, maglasing, magkanta-kanta, mag-videoke. Diba? Ito, tanong ko sa inyo mga kababayan, tanong ko sa inyo, sino mga taga Mindanao dito imposibleng hindi makakalam lalong-lalo ako, Davao del Norte, ako imposibleng hindi ko marinig yung chismis na yan. Isa daw yan mga kababayan sa tawag dyan, mga kababayan, isa daw yan sa inano ni Digong na tinalian daw yung paa niya, nilagyan ng bakal, hinulog daw yan sa dagat ng samal. Para hindi na daw tumunga, hindi na umahon. Kasabayan yung kwento mga kababayan, yan yung pinakain ni Digong ng cheque ba yun?
yung isang empleyado niya sa City Hall, pinapanguya sa kanya yung cheque ng empleyado. Pagkakaalam ko mga kababayan, yan yun nung time na yan. Oo, totoo yan mga kababayan. At bali-balita ko pa nga na late daw yan dumating sa City Hall. Oo, kasi bakit? Lagi daw kumakanta, umiinom, lasing. Lahat man sila black sheep sa bansa. Ay, di puta nga, mga dutai nga, gani daw mga tungaw. Yeah? Pero itong si Inday, diversional tactics. Ayan, kunyari, di tatakbo si Puday. Pero wag ka, last minute at magpa-file ng candidacy pag-president. Kaya nga, Sir Jonathan Vargas. Diba? Yun ang kumakalat ngayon mga kababayan dito sa balibalita ngayon. Ayun, Duterte naman. Sabi sa politiko. Ito po, Basti tatakbong presidente sa 2028 according kay Sara. Ito mga kababayan. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang presidente sa 2028 presidential election ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Basti Duterte. Sa isang ambush interview sa GMA Integrated News, ipinahayag ng Vice Presidente na buo na ang loob ni Basti na lumaban bilang Pangulo ng Bansa. 3 ang Duterte next year. Pero bago pa man ang presidential election, naghahanda na rin si Basti at iba pang mga Duterte upang tumakbo sa 2025 midterm election. Lahat sila ay reading tumakbo si PRRD, ayan, senator, yung kuya ko si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, at si Sebastian Duterte. Oo. Sa kabilang banda, sinabi naman ni BP Sara na tinitignan niya na rin ang pagbabalik bilang mayor ng Davao City. So ganun pala mga kababayan. So ang mangyari pala dyan, ganito ang kanilang takbuhan yan mga kababayan. Kasi sa ngayon kasi si Sara sabit, kaya mahihirapan talagang tumakbo si Sara kasi marami siyang sabit, maraming issue sa confidential, yung sa DepEd, 'di ba? At saka sa kanyang pagkasangkot niya dito sa pagtanggap ng pera sa droga at sa pogo at saka yung impeachment niya. Malamang sa malamang yan nga ang babagsakan niya. So ngayon, ang tatakbong presidente si Basti at siya ay may possibilityng babalik bilang mayor ng Davao City. So ayaw talaga nilang bitawan ng Davao mga kababayan. Bakit? Meron pa nga nakarating sa akin mga kababayan na isang na meron pala silang record dyan na smuggling. Not only for drug smuggling mga kababayan. Saan ba yun? Pwede ko bang So ito po yung balita ngayon mga kababayan. Ayan, sabi ni Sara yan sa Integrated News na si Basti daw ang tatakbong presidente. So, bukod dyan mga kababayan, kaya hindi nila mabitaw-bitawan itong Davao. Kasi may nabasa ako, nandito yun nakapost yun dito. Saan ba yun? Dito yun. Hanapin ko lang mga kababayan. Ito po mga kababayan ang nakalagay. Ayan, wait lang Ito po. Ayan po ang post mga kababayan na isang Japanese character na meron pong papel na hindi ko masyadong naintindihan ito. Sabi niya dito kasi, kaya ayaw nilang bumaba sa pwesto at ayaw nilang bitawan ang Davao City, lalabas lahat ng multo nila. Mga smuggler ang puta, sabi nitong Japanese character na nag-post. Kaya desperate maging presidente si Sara, takot sila na patungo sa kanila ang investigasyon ng korupsyon at mga kalukuhan pa nila sa gobyerno at lalo na ang mga maiingay na siraan si PBBM, mga takot sila at mag-ingay para siraan si PBBM. Kasi daw, ito nakalagay mga kababayan, nakasaad. Ito po di ko alam kung anong ibig sabihin ng papel na to. So basahin ko lang, Office of the President, Republic of the Philippines, Malacanang, Presidential Anti-Smuggling Group. Ito na. So ano po ba ang nakalagay? Intelligence information received disclosed that contain Glenn Iskandor. Ito to si Glenn Iskandor, ayan, Colonel Iskandor and owner of Mandaya Hotel, and Paulo Duterte aka Pulong, son of Mayor Duterte Davao City, are business partners in smuggling activities and are responsible in the
ano to? Of smuggled suburban. Ano to? Vehicle or SUV. And high-end cars in the area. The places of origin of this vehicle are from Japan and United States of America. These partners even have their showroom at Genesis located at Pacific Drive near SM Davao City. Nako mga kababayan, meron palang business partner daw di umano itong si Pulong na si Glenn Iskandor. No? At ito daw ay mga nag-i-smuggled ng mga sasakyan, mga high-end cars, SUV, at ang kanilang showroom ay located sa Pacific Drive SM o near SM Davao City. Nako, kaya pala mga kababayan, ito yung nakalagay. Sa report ng intelligence information received. Naku po, smuggling group. Naku po mga kababayan, kaya hindi nila mabitaw-bitawan ito kasi nga meron pala silang kababalaghang ginawa. So nakalagay dito, moreover, wife of Paulo Duterte are also engaged in smuggling of used clothing, ukay-ukay, rice and sugar, through the port of Davao. Naku po, pati asawa ni Pulong nakalagay dito. Without the necessary permits from Sugar Regulatory Sugar Regulatory Administration or SRA and the National Food Authority or NFA. These activities are being under arrest under of. Hindi ko mabasa masyado mga kababayan kasi napakaliit po ng mga letra nila. Pero nababasa ko naman kahit papano. So dito nakalagay under the apprehension by the concerned government agency to the alleged influence of Davao City Mayor Duterte and of Paulo. Ayan. The group also utilized the service of a certain Judith in facilitating the ukay-ukay transaction and Rose Caballero brokerage as the broker firm. Another press by the name of Tuti Kabanjog. Ano ba to? Basta napakahirap basahin mga kababayan through attorney John Tan. Ayan, ito pala mga kababayan. Kaya pala hindi nila bitaw-bitawan itong Davao. Kasi nga, meron pala ito sila mga kaso. Mga kababayan, ayan po, office, ayan ito. Office of the President, ayan, Republic of the Philippines, Malacanang. Presidential Anti-Smuggling Group. Nako po. Ayan, totoo yan kasi taga Davao ako, sabi ni Ma'am Milbian. Okay, paano kung may kasamang droga, sabi ni Sir Henry Nunez. So kaya pala mga kababayan, hindi nila mabitaw-bitawan tong Davao. Kasi si Sara daw, babalik bilang mayor, si Pulong magsisenador, si Baste magpipresident. Naku po, ito na nga pala ang plano nila. Mga kababayan, kasi syempre si Sara, yung alindog niya nawawala. 'Di ba? Syempre si Sara wala nang wala nang amor. Kasi sirang-sira na siya. Wala na, actually mga kababayan, hindi mananalo yan si Sara. Sirang-sira na kasi yung pangalan. Kaya si Basti naman. Maging wise kayo sa pagboto ngayong 2028 kung ayaw ninyong malukmok tayo na mamamayan. Iboto ninyo iboto ninyo yung talagang di swapang sa pera. Hirap na tayo. Kaya nga, Ma'am Cheryl, di ba? Finangrotas. Lahat naman sila nasira na. Ano ba yan? Lahat na lang ng anomalya, lahat ng smuggling ginagawa nila, sabi ni Ma'am Isabelita. Oo. Basta yun ang nakita ko mga kababayan. Kaya pala si Sara babalik na mayor ng Davao. At si Basti daw ang tatakbong presidente sa 2028. Si Pulong naman ay magtawag dito, magsenador. Naku, Diyos ko. Alam nyo na.
Mga kababayan, si Baste magpresidente, manalo kaya? Ha? Manalo kaya? Learn from the mistake. What Duterte did. Sabi ni Ma'am Adrina Malo. Kaya nga Naku, Diyos ko, Duterte naman. Sabi ni Sara, si Baste daw ang tatakbong presidente sa 2028. Si Sara ay babalik na mayor ng Davao at si Pulong ang magsisenador. At yung mga anak ni Pulong ay ang magko-congressman. 'Di ba? Actually, dalawa yata anak ni Pulong dyan Ay hindi. Oo, anak pala ni Pulong yung isa na acting vice mayor at saka yung isa na congressman. At may pamangkin pa yan si Harold. Oo. Naku, magpresident si Baste, Diyos mio marimar. Kaya nga alam nyo sa totoo lang mga kababayan, kapag si Baste ay manalong presidente, isa lang ang masasabi ko, putang inang Pilipinas na to. Talaga. Yun talaga ang masasabi ko. Di kinanaken, sabi kininanaken, sabi ni Ma'am Amy Andres. 'Di ba? Anti-dynasty 'yun. Taon na 'yun, Sir Ken, 'di ba? Oh, tang-ina talaga kung manalo. Patawa ba kayo? Ako, mas ano pa ako Mas, alam nyo, sa mga Duterte, mas, kung papiliin ako si Baste, si Kitty, mas piliin ko si Kitty. Kung tatakbong presidente si Baste at si Kitty, mas piliin ko si Kitty kaysa kay Baste. Bakit? Wala kang mahabol dyan. Wala kang maasahan dyan, sa totoo lang. Okay pa si Kitty kahit papano medyo may pagkabangag, di ba? Nakakausap mo ng ayos. Di ba? Pero si Baste, di ba? Kung ako papiliin si Baste, si Kitty, mas iboto ko pa si Kitty kung sila lang man dalawa ang maglaban. 'Di ba? Baste, wag na. Utang na loob. Maglasing ka na lang dyan everyday. Tigil mo na lang yung pangarap ninyong yan. Kamakailan lang, barumbado ka. Nung 2022, naging mayor ka. Sa totoo lang mga kababayan, naloko talaga. Sabi ko, naloko na. Kilalang barumbado yan Kinagulat ako naging mayor. Tapos ngayon, tatakbo ko presidente. Putang ina. My God. Tigil nyo yung mga nararamdaman ninyong yan. Ano ba yung nangyari sa inyo sa Pilipinas? Hindi na ba kayo marunong mangilatis? Alam nyo, sa totoo lang, para kayong para kayong, jowain ko na lang to kasi Dax, kahit pangit. Ganun ba yon? Para ka lang naghanap ng jowa, di bali ng pangit basta Dax. Parang ganun na ba yun? Parang wala ng choice. Di ba? Hindi ba kayo nag-iisip ba kayo? Mga DDS? Kumbaga sa yan sa jowa, okay lang yan kahit pangit. Basta Dax. Swak na swak. Magtutubig rin naman yan. Oo, mapapagod din yan. Diba? Parang gano'n na lang wala kang choice. Hayaan mo na, at least marunong naman magbasa, marunong naman magsulat. Minsan bangag, minsan hindi. Diba? Parang ayaw ko na talaga sa earth, di ba? Ma'am Nora ni Rida. Ay, Diyos ko naman. Lucrecia Candido. Ayan, good evening Kent. Ay sus, giatay. Tumakbo sila kahit sino sa kanila. Ang tanong, iboto kaya bilang Pangulo si... come on. Kawawang Pinas, pag nagkataon, sabihin ko na lang talaga lahat buboto. Napakabobo na talaga. Kaya nga, di ba? Kaya sabi ko, putang inang Pilipinas talaga. Ay, nako. Eddie Hall Wig. Miguel of shoutout. Eddie Hall in Wig. Miguel of shoutout po. Pwede rin, presidente ng mga lasinggero. Alam mo, sa totoo lang natatawa ako mag-isip Para, kumbaga, parang sila, para na lang kayong bumoto kay Rastaman Diba? Naalala nyo yung presidential election na may mga tumatakbo doon, nag-file of candidacy, tapos yung isa, babae, nagpakilalang anak ni Marcos. Buti pa nga yun, marunong magsalita Pero pagdating kay Basti, tangina. Ano pinagagawa ninyo mga DDS? Ma'am Silpa Glory, mega love shoutout po. Si Basti daw tatakbong presidente, sabi pa nga doon sa post.
Suportahan nyo ba ako sa 2028? Tatakbo akong Pangulo. Putang ina. Tigil nyo yung mga pangarap ninyong yan pag nagkataon lahat. Di ba? Oh, nasa Senate at Congress, mga lasinggo, adik, pag si Basti ang ibotong presidente. Sabi ni Maria Ali Hinakay. Ay nako, Diyos ko. Kaya nga nananalo si Robin dahil sa rason na ganyan. Watching from Morocco. Kaya nga nanalo si Robin #1 senador dahil sa rason na ganyan. Tapos kunwari pupunta sa West Philippines, si kakanta ng Lupang Hinirang dos, bayang magiliw, perlas ng silanghanan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, may dilag at tula at awit sa paglayang minamahal. Diba? Oh, diba? Ang bilis ko mag-shortcut ng kanta. At least ako alam ko yung title. Diba? Si Batungay, bayang magiliw daw, ang ano. Ay nako. Alam mo yun, sa totoo lang, too good to be true. Diba? Sira lahat ng DDS. Pangulo lang yan, panggulo lang yan. Oo, hindi siya pangulo, panggulo. Diba? Para sa mga adik president. Purok president takboy ni Baste, sabi. Ay nako, bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pa sisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y bughaw. Ganyan, actually mga kababayan, ang totoong tono po talaga ng lupang hinirang ay bayang magiliw, perlas ng silanganan. Ganun po talaga siya kasi naging choir din po ako noon. Ganyan po ang turo sa amin. Hindi po yung bayang magiliw, perlas ng sila. Hindi po ganyan. Pag sa choir ka, iba ang ano. 'Di ba? So, yun po yun na mga kababayan na ang sabi, si Basti daw ang pambato bilang pangulo ng mga Duterte sa 2028 election. Nako po. Mga kababayan, parang ano to, nanonood tayo ng Encantadia? Nag-aantay tayo na may magic na lalabas na kulay pula, kulay berde, kulay blue, kulay puti na brilyante. Mga kababayan? Naku po, Diyos ko, ilang sheriff na naman kaya ang mabugbog ni Sara nito pag naging mayor siya? Ay, nako, ilan na naman kaya ang matutukhang nito pag naging mayor siya? Diyos ko, itigil nyo yan. Nag-mayor ka lang 2 beses dyan, parang umano ka na. Umaabuso ka na eh. Di ba? Pahinga muna kayo eh. O, ubusin nyo na naman. Ayaw nyo talagang bitawan yung Davao eh. Bitawan nyo kaya yung Davao. Baka meron kaming mga malalaman dyan.